okay na po ba? Nakasettle na po ba ang bawat isa? Ayun po. So, start na po tayo. Medyo ano na rin eh. Past 7 na po. Okay po, ready na po ba ang bawat isa? Sige po, inaanyayahan ko po muna na tumayo ang bawat isa para po sa ating opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, tinadakila ka namin, Panginoon. Thank you, Lord, dahil nagkasama-sama po muli kami para po dumulog sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin ko nga po, Ama, sa panimula po namin, nagpapasiyasat po kami sa iyo mula ulo hanggang paa, Panginoon. Sa kaibuturan ng aming puso, ng aming isip, Panginoon. Saliksikin niyo po ito, Panginoon, at kung may nakita ka pong karamihan, patawarin niyo po kami, Lord, at pakarinisin niyo po kami. Nawa po, lahat ng aming gagawin sa gabi na to ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Nawa malugod ka po, Panginoon. Dahil wala pong saysay yung lahat ng gagawin namin kung hindi ka po nalulugod at kung hindi niyo po kami kakatagpuin ngayong gabi na to, Panginoon. Nawa po, maramdaman po ng bawat isa sa amin ang iyong presensya, Panginoon. Ikaw po yung manguna sa lahat po ng tatayo dito, sa magpapakanta, sa mga maghahatid ng iyong mga salita, or kung mayroon pong maghahatid ng testimony, Panginoon, kayo po yung manguna sa bawat isa, at nawa ito pong gabi na to ay maging kalakasan po ng bawat isa, mag-encouragement po, maging blessing sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na hindi po walang kabuluhan yung ipinunta po namin dito, Panginoon. Maging makabuluhan, maging blessing po sa bawat isa po sa amin. At nawa po, higit sa lahat, ikaw po, maging mabangong samyo po sa inyo ang aming mga panalangin, ang aming mga pagpupuri at pagsamba. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So lahat naman po siguro tayo naniniwala na walang imposible sa ating Diyos. Amen po ba? So kahit Tagalog pa po yan, kahit English, wala pong imposible. Nothing is impossible with our Lord. So kahit ano man po yung pinagdaraanan namin, gaano man kalaki, gaano man kaliit, yung mga problema, pagsubok, alalahanin po natin, walang imposible sa ating Diyos. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, sumayaw, kumanta para sa ating Diyos.
kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible, walang imposible. Sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala, walang imposible. Sabay-sabay po natin gandahin, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus ang tiwala. Isa pa po. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus ang tiwala. Ang tiwala ko. Kay Jesus ang tiwala. Sa iyo lahat ay magagawa. Sa iyo lahat ay magagawa. Lahat magkakaya. Kalakasan ko ikaw, kalakasan ko. Walang imposible. Sa iyo aking nakita. Sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Walang imposible. Kay Jesus ang tiwala ko. 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 Hallelujah! Wala po imposible sa ating Diyos. At minsan pa po awitin natin. At talagang i-declare po natin na walang imposible sa ating Diyos. Nawa po i-declare po natin to, i-claim po natin sa ating mga sarili na wala po imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos.
walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo'y kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo'y hinahay, higit pa sa'yo'y hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay tanggapin. Kayang-kaya ni Jesus na ako ay pagpalain. Kayang-kaya ni Jesus na ako ay pagpalain. Higit pa sa aking inaasam, higit pa sa aking hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Hallelujah! Napakasarap na umawit, magpuri at i-declare at i-claim yung mga sinasabi ng mga kanta. So patuloy lang po tayo sa diwa ng pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Amen. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Alayan po natin ating Panginoon ng awitin bilang handog, pupuri po para sa Kanya. Hallelujah. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at tinangking lubos ang tanging alay ko. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na magpagkaloob, mamahaling hiyas, nigintong nilugod, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Di ko akalain, di ko akalain na ako ay bigyang pansin. Ang taong tulad ko, ang taong tulad ko,
di dapat mahalin. Di dapat mahalin ang tanging alay ko. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na magipagkaloob. Mamahaling hiyas, mamahaling hiyas, ni gintong niluko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong inihiling, aking inihintay, aking inihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, ang makapiling ka, magala kang lubos, Gala kang lubos. tanging alay ko, tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na ipagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong niluko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong inihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong inihiling. Yes, Lord. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Puri ka namin, O Jesus. Sinataas sa iyo aming kamay, tinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit, pupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo, sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Pinupuri ka namin, O Jesus. Tinataas sa iyo aming kamay, tinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit, pinapupurihan ka ng bagong. Sinasamba ang tanging ngalan mo, sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Sambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin,
dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Pupurihin ka, pinupuri ka namin, O Jesus. Tinataas sa'yo ang aming kamay. Tinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Tinataas sa'yo aming kamay. Tinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, Sasambahin lagi ang ngalan mo. sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan. Isa pa, pinupuri ka namin, O Jesus. Pinupuri ka namin, O Jesus. So, tinataas sa iyo aming kamay. Hallelujah. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Yes, Lord. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Jesus. Yes, O God. Tinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Yes, Lord. O luwalhatiin ka. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain,
awitan sa pamamagitan ng ating boses. Luluwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Yes, Lord. Ang ngalan mo, God. Hallelujah. Luluwalhatiin, dakilain, yes, O God. Hallelujah. Yes, O God. Ang ngalan mo. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Ating dakilain ang Panginoon. Oh, inadakila ka namin. Hallelujah. Sinasamba ka namin. Oh, salamat Panginoon. Oh, dakila ka. Oh, hallelujah. Purihin ka. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Yes, Lord, ang ngalan mo. Salamat, Panginoon, sa pangalan mo, God. Maraming pangalan mo. Aming Panginoong Isus, salamat po. Purihin po, palakpakan po natin ating Panginoon. Amen, amen. Ayan. Amen. Ayan. Sige po, magkakupo na po ang bawat isa. Ayan, salamat po. Tayo ay muli nagkasama-sama ngayong gabi ng panalangin. Ngayon po ay huling Biyernes ng buwan ng Hunyo. Ayan, Tagalog na Tagalog. At alam ko kung sino ang una magpapatotoo. Siyempre, may kaarawan. Ayan, happy birthday po sa may kaarawan. Siyempre, nakapula. Hindi. Hindi, magpapasalamat siyempre po yan, bagong taon. Opo, ayan. Opo. Pasalamat na po tayo sa ating Panginoon sa panibagong taon. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Amen. Papasalamat ako sa Panginoon kasi nakarating ko sa taon na ito na 66 na. Akong pinagpapala ng Panginoon. At alam kong hindi niya ako pinabayaan simula nung nakilala ko siya hanggang ngayon. Kaya maraming salamat sa mga blessing niya, sa lahat ng mga pinagkaloob niya sa akin, sa aking pamilya, na patuloy nga nagsusuporta. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Salamat nga po. Talagang dapat ipagpasalamat sa Panginoon yung ating kaarawan. Ayan. Meron pa po ba? Siyempre, meron pa. Nakakaisa pa lang po tayo.
Ayun, ako matapang na ano. Ayan. Magandang gabi po sa aking mga kapatiran at sister and brother po. Di ba po, mga sister ko na po kayo at saka brother ko na po kayo. Ano po kasi, laging may gumagambala sa aking isipan. Yung misis ko kasi po, kahapon nag-away kami. Opo. Wala na kasi mayroon kasi akong brother na lagi kong sinusumbungan sa aking mga problema po. Kaso lang, medyo nagkalabuan kasi kami. Kaya dito ko na lang sasabihin sa inyo po, bilang aking mga kapatid. Ano naman yung problema lang namin, yung sa mag-asawa na minsan ay hindi na kami nagtabi pag tulog sa kama, ganon. Pero sa akin kasi, hindi ako sanay sa ganon. Lagi akong nakahawak po sa kanya talaga pag natutulog po kami. Hindi pwede akong hindi humawak kasi yun ang nakagawian ko. Kaya i-share ko lang po sa inyo kung anong masabi ninyo sa aking pagmamahal sa aking pamilya ha. Kasi po, marami kasi po akong iniintindi po. Marami, kahit ako'y 70 years old na po. Pero minsan gusto ko talagang mayroon akong kausap palagi po. Kaya ako po, tumayo pa yung ngayon dito. Gusto ko lang po i-share po sa inyo yung mahal ko yung asawa ko, lalo na yung mga anak ko. I love you, si Dad. Hindi ako iyak. Happy birthday, Sister Nets. Ano lang to sa atin? Pwede ba mag-isang oras po ako dito? Gusto ko lang isumbong. Isumbong ko lang sa inyo talaga yung ano ko. Yung sama ng loob ko ba? Kasi po, hindi, biniro lang kita. Ikaw naman eh. Birthday ni Nets ngayon. Ano lang kasi po yung parang mabigat talaga sa kalooban ko na mayroon lagi akong tinatago sa aking asawa na hindi naman dapat po ganun, di ba? Lagi akong pinipigil niya, huwag kang magsalita sa harap. Pero po kasi mahirap yung hindi mo i-voice out, di ba? Di ba, sister? Oh, gusto ko talagang open ako palagi. Mali ba po ako na dito ko sinasabi po sa inyo? Bilang kapatiran, mali ba yon? Ano po talaga, Bisaya ako ha, yung Tagalog ko po, intindihin po ninyo. Kung hindi kayo makaintindi, bahala na po kayo. Basta kayo ako'y Bisaya. Ang inano ko lang po talaga na sana po, tulungan po ninyo kaming dalawa, na ipag-pray po ninyo kami. Hindi naman po ako ay masama. Salamat po. Salamat. Po. Ayan. Sasagot po ba kayo? Ang dali lang. Sige, ikaw na magtuloy. Hindi ko rin alam sasabihin ko. Hello. Hello. Sabi po ni Brother Felix, magkahiwalay daw sila ng higaan. Tama po ba ako? Brother Felix, hindi lang ikaw. Marami tayo. Minsan po, sa Malo, doon natutulog ako dito. Kaya magkahiwalay po ng higaan kami. Ha? Hindi lang po kayo. Well, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Minsan pa kasi talagang sa buhay natin, marami tayong intindihin. No? Pero pag tayo naitiwala sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Yun po ang mahalaga. Yung tayo magtiwala sa Panginoon sa araw-araw. Lahat naman po dumaranas ng mga iba't ibang klaseng pagsubok. Pero ang mahalaga, meron po tayong Diyos na matatawagan natin, Brother Felix. Walang nakaliligtas sa pagsubok. Lahat tayo dumadaan. Araw-araw, minuto. Pero ang mahalaga, sabi ng Bible, yung mga nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya pababayaan.
Yun po yung promise niya. No, ito po ang dapat natin pinangahawakan. Ayoko po magtagal din at baka maubusan ng oras yung preacher. Sinugsugan ko lang po yung sinabi ni Brother Felix. Hindi lang ikaw, Brother Felix. Marami po tayo, magkaiwalay na higaan din. Abe, baka magtagal mawala ng ano eh. Apo, ayan, opo. Bilang mag-asawa, talagang naranasan din po natin yan. At naku, lalo nga po talaga yung mga nag-abroad, kaya ayoko mag-abroad eh. Okay, last na po. Last na. Wala na. Sino po mag-exhort? Ayun, sa ating po. Testimony. Okay po. Hello. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi meron akong naging burden ba sa akin. Kasi may nakapagsabi na ang church daw po natin matanda. In the sense na mas marami po yung mga matatanda. Parang naging burden ko to na pag nagpe-pray ako, Lord, nawa po ay magkaroon ng mga bata na matututo na manalangin para dito sa iglesia. And I thank God, nagulat ako, nagkaroon nga ng mga kabata. Dati naman nandito na rin sila Sam, sila Christian. Pero yung nasa heart ko, yung mas bata pa, kasi sila yung mga susunod na generation sa atin. And I thank God, talagang siya po yung Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. So, isa po yun sa answered prayer na pinanalangin ko. At tama po yung mga nagpatotoo ngayong gabi, kailangan po ipagpe-pray din po natin yung mga mag-aasawa po dito, yung mga partners. So, ito pong pagkakataon na to, gawin din po natin na ipanalangin ang isa't isa. Okay? Pwede po ba na yung mga mag-aasawa dito or magpa-partner, magtabi-tabi po? Pwede po ba? Pwede po ba na ipanalangin natin yung isa't isa? Kasi minsan parang yun po yung nakakalimutan natin. Ang dami nating ipinagpe-pray, pero yun pong lagi nating kasama, hindi po natin na ipagpe-pray. Yung bang isa't isa, ipanalangin po natin yung isa't isa. Then yung pong mga walang kasama ditong mga magulang or panalangin nyo naman yung mga magulang ninyo. Then, like Sister Marlene, yung mga anak naman, di ba? So, yung family na rin natin as a whole. Pwede po ba na siguro kahit mga 5 minutes, ipanalangin po natin yung isa't isa. Pwede po kayong maghawak kamay, hindi naman po bawal. Sige po, tayo po bago po tayo dumako doon sa atin pong word for tonight, let us pray po sama-sama.
Good evening po. Thank you, Ate Malu, for that. Good evening po. Good evening. Ayun. What a way to remind, no? Napakagandang reminder sa ating lahat na oo nga, we might be missing out yung pagpe-pray sa ating mga lifetime partner, no? Yan ay, kung meron ka mang dapat ipag-pray ay yung kapartner mo because that's your best support, no? At may isa kong katrabaho, sabi niya sa anak niya. Sabi nung anak niya sa kanya, lalabas na naman kayo, Mami, Daddy. Nako anak, hayaan mo kaming lumabas because kapag kami ay hindi okay ng daddy mo, nako, hindi din kayo magiging okay. Kaya hayaan nyo kaming magkaroon ng me time, date time. Nagde-date pa po ba kayo? Naku, nangiti na lang. Sa bahay na lang. Lalabas naman po kayo ng bahay, no? Kahit man lang sa terrace, sa ilalim ng bituin, no? Hindi naman po kailangan ng mahal. No, fishball lang, tuhog-tuhog lang, o kaya bangus na, diba? Yung cracker. Hindi po kailangan maging mahal yung pagde-date, no? Napaka-importante po noon. Why is it important? Sa dulot-dulo po, lahat po tayo ay, this is not part nung pero gusto ko lang i-affirm yung ang sinabi ni Ate Malu. At the end of our lifetime, ano po tayo, si Jesus po ay babalik bilang groom. Tayo po ay bride. Groom, ikakasal po tayo kay God. No, tayo po ay forever na may relasyon sa Diyos. Ganon din po sana yung pag-cultivate natin ng relasyon natin sa Diyos. Nakikipag-date pa po ba kayo kay Lord? Minsan na lang. No, ganon din po. Kasi dalawa yung commandments eh. The greatest and then the second to that is to love your God. That's relationship. But hindi po doon natapos, love your neighbor. At kung may asawa ka, ang pinakauna mong neighbor, asawa mo. No? So I really want to affirm that. Bakit? Kung meron man pong pinupuntirya ang kaaway na sinisira, pamilya. Yan po yung totoo nun. No? Go back to Genesis, ang unang pinuntirya, pamilya. Kaya mga anak, ang ganda din ng sinabi natin Maluno, really pray for your parents. No? Panalangin niyo yung mga magulang ninyo na maging matatag, yung samahan nila, hindi masira. Kasi pag nasira yan, eventually pipili ka. Kay nanay, kay tatay ka sasama. Ganyan po yung daya ng kaaway. No? So, family is the smallest unit of the society. So imagine, yung smallest unit na yon, sinisira ng kaaway. May mabubuo bang society? Wala. Thank you, Ate Malu, for that reminder. And tonight, this would be very quick. Sana, pag-usapan din po natin ng isang bagay na dapat sa pamilya din po nasisimulan. Yun po ay ang ugali ng pagiging mapagpasalamat. Sa bahay dapat nasisimulan yun, no? Di ba kaya yung mga bata, pag binigyan, what will you say? Thank you. No, laging sasabihin yun, what will you say? Thank you. Sa bahay po dapat yon nasisimulan. Sabi po, basa muna tayo. In 1 Thessalonians 5:18, alam po natin ito. 1 Thessalonians 5, tama ba? Doon na po kayo. Sorry. Ito ay, tama ba? 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks to the Lord, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi sa salin sa Tagalog, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon o uri ng okasyon sa Diyos, sapagkat ito ay ang nakalulugod na gawin mo.
o gawin ko? Kailangan pa bang pinag-iisipan ang pagpapasalamat? Father, we come before you right now. Dispense your spirit in this place. Hayaan niyo po at hinahayaan ka po namin na mangusap sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ulit, ang tanong po, ang pagpapasalamat ba ay pinag-iisipan pa? Dapat bang pinag-iisipan pa? Binigyan kita ng candy. Magte-thank you ba ako? Hindi. Yung candy namang binigay hindi ko type. Kapag ba hindi mo type yung binigay sa'yo, will you not say thank you? Sagot po, hindi. Magte-thank you ka pa rin, di ba? Kahit hindi mo trip, kahit hindi mo gusto, binigyan ka na nga lang no? So needless to say, hindi na dapat tanungin doon sa tanong. Ang sagot ay hindi na dapat pinag-iisipan yung pagpapasalamat. Dapat yon ay natural na sa atin na lumalabas, na nagpapasalamat tayo. May inabot sa'yo, salamat. Hindi yung pag may inabot sa'yo, titingnan mo muna. Maganda ba to? Ay, hindi maganda, hindi na ako magte-thank you. Ganun ba yon? Hindi. Abutan ka, no? Salamat. No? Isa sa ugali na nawawala na po unti-unti, hindi natin namamalayan. Bakit? Ito daw pong henerasyon na to ay henerasyon ng mga entitled. Itong henerasyon na to, itong mga kabataan, entitled. Dapat lang akong pag-aralin. Yan ang sinasabi ng batas. No? Dapat lang akong bigyan ng baon. Mga kabataan, pag ba inabot na kayong baon, nakakapagpasalamat lang ba kayo? O nagiging over-familiar na tayo? Nasasanay na lang tayo? Talaga namang ginagawa ni nanay na pinagluluto ako Puntahan naman natin mag-aasawa. Pag po ba pinagluto kayo ng asawa ninyo, nakakapagpasalamat pa po ba kayo? O hindi na? Kasi wala na, sanay na kasi ginagawa naman niya talaga lagi yun Pero not knowing, alam niyo po, naghihintay yan ng, sana, wala man lang thank you. O kaya wala man lang kahit kiss. Wala man lang kahit, alam niyo yung sabihin niya, sarap naman nito. Simpleng pamamaraan ng pagsasabing salamat. Minsan hindi naman kailangan rektang thank you Yun lang gesture mo na ngumiti ka man lang, nasarapan ka man lang, no? Isa po sa nawawala ng ugali na hindi dapat mawala kasi magandang ugali. At biblical na ugali. Sa binasa natin, in everything, give thanks to the Lord. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi na ako nakapagpasalamat sa Diyos kasi parang natural na lang naman yun Dapat lang naman niya akong bigyan ng buhay. Ang kalaban po ng pagpapasalamat sometimes ay yung pagiging masyadong pamilyar. Yung bang nakasanayan mo na lang na, binibless naman ako ng Lord ng buhay everyday. Parang normal naman yun. Try to observe. Obserbahan nyo po yung buhay natin. Guilty or not, hindi ko na kayo tatanungin at hindi ko na kayo pagtataasin ng kamay. Nakakalimutan mong mag-pray. Pagkain na lang. Kung guilty ka, at guilty din ako, minsan, yun yung mga simpleng bagay na nakakalimutan na nating magpasalamat. Kasi normal na lang na may pagkain ka. Okay po? Hindi po yun yung pinaka-topic natin. Ito po yung pinaka-kwento natin. Babasa po tayo in Luke chapter 16
Tinitingnan ko, malinaw pa naman po yung mata ko. Luke chapter 16 verses 11 to 19. Sige po, hintayin ko po kayong magbuklat ng inyong mga Bible. Luke chapter 16 verses 11 to 19. Labanan natin ang pagiging pamilyar. Ito po kasi ay pamilyar na verse. Kaya minsan di na tayo nagbubuklat ng Bible. Pero alam nyo minsan, madalas dapat buklatin yung Bible kasi kahit pamilyar yung kwento, pag binuklat mo, may bago at bago. Okay po. Bago ko po basahin, makikita nyo po in the book of Luke, sa Luke chapter 5, verse 12, at sa Luke chapter 14, verse 1, dalawa pong chapter na magkaiba, pero ang kwento po ay about leprosy. Basahin niyo po. Luke chapter 5, 12, at Luke 14, about leprosy. At ito din pong babasahin natin in Luke 17 pala to. Luke 17, 11, grabe, labo na nga. Luke 17:11 to 19, about din po ito sa leprosy. Ibig sabihin, nung panahon nila noon, kung meron mang sakit na prominente, o parang yung dengue. Ngayon, may dengue. Noon, wala namang dengue. Sa kanila, panahon nila, ang prominenteng sakit, kilalang sakit ay ketong. No? Ngayon, di na yun prominente kasi nagagamot na siya or nape-prevent na siya. Okay? Kaya po makita nyo, Luke pa lang, 3 kwento about leprosy. Ngayon po babasahin natin, ito po yung familiar na kwento, 10 mga daliri, kamay at paa, 10 kaitungin. Okay po, yun po yung babasahin natin. 17:11, now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then, as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off. Ilan daw po yung may ketong? 10. Okay po. Ang setting nasaan? Nasa midst of Samaria and Galilee in Jerusalem. Yun po yung setting. 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So kakaiba, may sakit sila sa balat, skin disease, pero ang hinihingi nila ay mercy, kahabagan. Hindi sila humihingi ng pera, pampagamot. Ang hinihingi nila ay kahabagan. Okay po, linawin natin yung kwento. 14, so when he saw them, he said to them, go, show yourselves to the priests. And so it was that as they went, they were cleansed. Ano hiningi nila? Kahabagan. Ano sagot ni Jesus? Kagalingan ba agad? Hindi, utos. Ang sagot ni Jesus, utos. Inutusan sila. At yung utos, logical ba yung utos? May logic ba yung utos ni Jesus? Ano na? Yes, di ba? Correct, di ba? Sa puntong yon hindi logical yung utos. Para akong humihingi ng pera sa'yo, pero binigyan mo lang akong tinapay. Kailangan ko nga pera eh. Hindi ugma, no? At that point, hindi congruent, hindi patas yung hinihingi ko at yung sagot, no? Pero somewhat related siya kasi ang sabi ay go to the priest. Kasi po yun na yung dulong sagot para sabihin gumaling ka na talaga. Yung magpakita ka, correct, at RG. Yung confirmation na gumaling ka na ay pumunta ka sa priest.
no? Kasi sila yung magko-confirm, okay, magaling ka na nga talaga. Sila yung magbabalik sa'yo to the society. Ibabalik ka. Eto, binabalik ko na to sa society, magaling na to. Pwede na natin ulit tanggapin sa ating lipunan. Okay? Pero again, at that point, hindi logical yung sagot ni Jesus sa kanila. Parang kung ako yung leper, kung ako yung may keto, bakit napapakamot ka na lang? Anong gagawin? Bakit ganun? And bakit hindi siya logical? Imagine, hindi ka pa naman magaling, pupunta ka sa priest. Na-imagine nyo po yung kwento? Pinapupunta sila sa priest, hindi pa sila magaling. Baka batukalin pa sila ng priest. Kasi bawal nga silang lumapit. Take note, bawal po silang lumapit. Kaya po makikita nyo dun sa binasa natin, malapit po ba sila kay Jesus? Hindi. Sabi, they are afar from Jesus. Tuloy po natin yung kwento. And one of them, so habang naglalakad daw po sila, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God. Tuloy ko na po ipagbasa. And fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. So a foreigner. Kung sino pa daw yung foreigner, yun daw yung bumalik kay Jesus. Tapusin po natin yung kwento. So Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? So hindi naghanap, actually nagtanong. Di ba 10 kayo? Di ba 10 kayo na pinagaling? Okay? 10 kayo na pinagaling. But, where are the 9? Doon pa lang siya naghanap. Nasan yung siyam? Okay? Magaling pong mathematician ng Lord. Okay? Magaling na mathematician ng Lord. Pag binasa nyo ang Bible, the parable of the talents, nagbigay ng 5, nagbigay ng 4, nagbigay ng 2, nagbigay ng 1. No, mathematician ng Lord. Sabi, nasa na? Okay po. Segue lang natin yun. When there are tuloy po natin. Last 2 verses. Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? And he said to him, arise, go your way, your faith has made you well. Now, thanksgiving, pagpapasalamat. Bakit ba kailangan tayong maging mapagpasalamat? Thanksgiving completes the cycle of blessing. Ulit, thanksgiving completes the cycle of blessing. Siya yung bumubuo, kumukompleto sa totoong blessing. Binigyan kita ng ulam. Pag hindi ka nag-thank you, next time makakaulit ka pa ba sa akin ng ulam? Yung totoo. Kung kayo ang totoong realidad, kung kayo yon, nagbigay ka ng ulam, ni hindi man lang ngumiti, di nga man lang nagpasalamat, uulitin mo pa bang bigyan ng ulam yung taong yon? Hindi na po, di ba? Ingrata, di man lang magpasalamat. No? Ganun po ka-importante yung pagpapasalamat because it completes the cycle of blessing. Kaya po ang utos sa atin, give thanks to the Lord in everything. Okay po? So sana ma-stir up yung pagpapasalamat sa bawat isa sa atin. Lalo yung mga practical na pamamaraan. Sana pag uwi po natin after nito, kung anak ka, ma-appreciate mo na yung... Thanksgiving is a way to say, I appreciate you. And not saying thanks is a way to say na wala akong pakialam sa'yo. Pag in-apply po natin yon sa Diyos, pag hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos, parang sinabi natin, hindi kita na-appreciate, Lord. Hindi ko na-appreciate na binigyan mo ako ng buhay. Hindi ko na-appreciate na nasa edad ko ako ngayon. Hindi ko na-appreciate na nasa pamilya ko ako ngayon. Hindi ko na-appreciate na nandito ako sa church na ito. Pag hindi po tayo nagpapasalamat, it's a way to say na hindi ka nag-a-appreciate.
Kaya pag hindi ka nagpapasalamat sa asawa mo, isang pamamaraan yon na hindi mo siya na-appreciate. Kapag anak ka, hindi ka man lang nagpapasalamat sa magulang mo, it's a way na hindi mo siya na-appreciate. Ano pang ibang ibig sabihin? Pag hindi mo siya na-appreciate, wala siyang value sa'yo. Kasi ano lang ba yung ina-appreciate mo? Yung may value, yung may halaga. So balik natin sa pag-appreciate natin sa Lord. Pag hindi tayo nagpapasalamat sa Lord, hindi natin siya na-appreciate, hindi natin binavalue ang Lord. Napaka-pamilyar po ng mga verse na binasa natin at kwento. Pero baka kailangan nating ma-remind when it comes to thanksgiving, pagpapasalamat. Dito na lang sa church, naglilinis. Talaga bang na-appreciate natin yung naglilinis? Binabayaran naman eh. Oh. Kahit binabayaran mo, dahil ikaw maglinis. O real talk tayo, yung yung katotohanan, no? Yung bang dito, pag may nagbukas ba ng pinto sa'yo, pag may nagbukas ng pinto, dami-dami mong dala-dala. Nakakapagpasalamat ka ba man lang? Church to. Ang isa daw lugar na punong-puno ng pagpapasalamat ay isang lugar na punong-puno din ng pagpapala. Bakit ulit? Kasi nga, Thanksgiving completes the cycle of blessing. So kung isang lugar ay punong-puno ng pagpapasalamat, ang pagpapala ay tuloy-tuloy din. Ang pagpapasalamat po ay hindi lang dapat tuwing Pasko, hindi lang tuwing may bago kang natanggap, hindi lang kapag maganda ang buhay, hindi po eh. Yung binasa natin in 1 Thessalonians 5:18, hindi po sinabing in particular na maganda ang buhay mo, doon ka lang magpapasalamat. In all circumstances, give thanks to the Lord. For He is good. Alam mo sa puso mo, na kahit pangit ngayon, pero dahil mabuti ang Diyos sa iyo, alam mo na ang dulo niyan para pa rin sa ikabubuti mo. Romans 8:28, yun po yung sinasabi nun. Okay? Pinakadidiinan ko lang po yung word na pagpapasalamat. Pero balikan ko po itong kwento. Nung humihiling po yung 10 mga ketongin, ano po yung gesture nila? Balikan niyo po yung verse. Humihiling po sila. Ano gesture nila? Malapit po ba kay Jesus o malayo? Malayo. Bumubulong, sumisigaw. Sumisigaw, di ba? Parang humihingi ng tulong. Ganon din po tayo when it comes to prayer sometimes, no? Yung paggipit na gipit ka na, yung talagang wala ka ng masulingan, yung bankrupt ka na, o kaya ay nasa sitwasyon na kayo maghihiwalay na kayo, yung gipit na gipit ka na, talagang sumisigaw ka ng tulong humingi ka ng tulong sa Diyos, di ba? Ganon po yung sitwasyon ng 10 ketongin. At ganon din po tayo minsan. Pag tayo ay may pangangailangan, talagang ang sigaw natin sa Lord, no? Lord, tulong! Hindi ko na to kaya. Hindi ko na kayang tiisin to. Ang daming bil-bil. Meralco, tubig, LPG, diaper, gatas. Andiyan pala yung asawa ko. Joke lang. No, lahat tayo, ang galing nating sumigaw kapag gipit na tayo. Walang problema, no? That's a good way. Pero ang kagandahan po sa kwento, kanino lumapit yung 10 ketongin? Sa tamang dapat lapitan. Sometimes kasi tayo, sumisigaw tayo ng tulong at humingi ng tulong kaso sa maling tao, no? Bombay! Pautangin mo ako. Loan! Diba? Minsan sumisigaw tayo sa maling tao. Sumisilip tayo, humihingi tayo ng tulong sa hindi dapat hingian ng tulong. No? I want you to see that.
Bakit? Kasi, puntahan po natin yung kasunod. Nung bumalik po yung leper, yung nagpasalamat na isa, nung bumalik, ano po yung gesture niya? Malayo, malapit. Malayo, malapit. Malapit. Paano natin nasabing malapit? Nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Correct. Very good. Malapit. Nung sinagot na yung prayer, malapit na. Tapos, nung sinagot na yung prayer, nagpasalamat ba siya? Lord, thank you ha. Ganun po ba? Hindi. Ano yung gesture niya? Pabulong po ba? Jesus, thank you. Pinagaling mo ko. Ganun po ba? Sabi ng verse. Sumisigaw din siya. Sana kung gaano tayo sumisigaw, pag humihingi tayo ng tulong in prayer, ganun din tayo sumisigaw na nagpapasalamat sa Diyos. Problema, masumisigaw lang tayo pag gipit tayo, pero pag nasagot na yung prayer mo, ni bulong, di ka malang makapagpasalamat. Ang kagandahan do sa leper, kung gaano siya kagipit na sumisigaw in prayer, ganun din yung gesture niya nung sinagot yung prayer niya, pasigaw siya nagpapasalamat na sinagot yung prayer niya. Nakita niyo po yung kwento? Alam kong pamilyar po yung kwento, pero minsan kailangan yung himayin. Kailangan natin siyang idetalye. Oo nga, no? Minsan ganun ako eh. Pag lang may prayer akong gipit na gipit ako, doon lang malakas boses ko. Pero pag nasagot na, hindi man lang ako makasigaw ng pasasalamat sa Lord. Kung gaano kalakas yung sigaw mo ng paghingi ng tulong, dapat ganon din kalakas yung sigaw mo ng pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Okay? Another thing na gusto ko makita nyo po dun sa verse. Ang totoong blessing ay yung inilalapit ka sa Diyos. 10, isa ang bumalik. Kanino bumalik? Kay Jesus. Yung 9, bumalik ba? Papalapit? Hindi. Papalayo. Okay? Maaring gumaling sila, sabihin na natin. Pero ang totoong blessing ay yung blessing na inilalapit ka pabalik sa Diyos. Kapag ang blessing, akala mo blessing, pero pag nilalayo ka niyan sa Diyos, hindi yan blessing. Lord, thank you, may trabaho na ako. Pero nakalimutan mo nang mag-pray, nakalimutan mo nang, dahil busy ka na, magbasa ng Bible, umattend ng fellowship. Naku, teka, mag-isip-isip ka kung blessing yan. No? Nagka-jowa ka, kabataan. Dati nakaka-attend ka ng mga fellowship dahil may jowa ka, mas inuuna mo yung date ninyo. Teka, magtanong ka kung totoo yang blessing. Kasi ang totoong blessing, ibinabalik ka palapit sa Diyos, hindi palayo. Nakita niyo po sa kwento? No? Yun ang totoong blessing. And my last point, wala po akong point, pero gusto ko lang himayin yung kwento para po sa ating lahat. Alam niyo po kung bakit hindi nakabalik yung Siyam? Ito po ay wala dun sa verses, pero sa tingin ko lang. Alam niyo ba't hindi nakabalik yung Siyam? Bakit po? Okay lang po. Na-traffic? Oo nga. Okay lang po yun. Wala namang problema. Kung ano, baka naman na-traffic nga sila, no? Sa tingin nyo po, bakit kaya hindi? Kasi nagtataka si Jesus eh. 10 kayo, bakit isa lang ang nakabalik? Nyari. Sabi ko na Jesus, nyari. Na-excite makay salamuha, pwede. Ano po? Naku, 3 bibi pala to. Bakit hindi, kung leader po siya, bakit hindi sumunod yung Siyam? Nagantay na lang, naging representative na lang siya. Nire-represent ko po yung Siyam, nagpapasalamat po kami. Pwede naman, no?
Pero here's the thing na gusto kong ano daw yon? Meron dyan? Anong meron dyan? Bukod sa cake. Ano? Sagot nyo? Sa tingin nyo? Isa lang po isa lang nakakilala yun ang problema, no? Nung humingi ng tulong, kilalang kilala si Lord. Nung nasagot na yung tulong, di na kita kilala, huyo ka na. Magaling na po. Very good. No? Wala na silang kailangan, magaling na kasi sila. Which, yun po yung isa. Anuhin ko lang, mas i-general ko lang. Kasi, na-focus sila doon sa blessing. Yung isa, na-focus sa blessor. Yun po yung pinagkaiba nila. Naget nyo po? Sorry, mali daw tinatanong yung naget. Pero, naunawaan nyo po? Yung siyam, sabi nga, na-excite, o kaya gumaling na kasi, ay, gumaling na ako. Doon na lang na-focus. No? Sa blessing. Ganyan din ang maraming Kristiyano. Maraming anak ng Diyos. Pag binless na-focus na lang sa blessing. No? Opo, nakalimutang bumalik, no? Nagkaroon ng anak, nag-focus na lang sa anak. Nagkaroon ng trabaho, na-focus na lang sa trabaho. Nagkaroon ng business, nag-focus na lang sa business. Nakalimutang bumalik at mag-focus sa blessor. Sa nagbigay ng business, nagbigay ng trabaho, nagbigay ng anak. Saan po tayo nakafocus? Question to ponder na dapat pag-isipan siguro. No? Alin ang mas importante? Yung blessing or yung blessor? Blessor. No? Kasi na-bless sila o gumaling sila. Tapos na. Pero yung bumalik, gumaling siya, sumunod sa Diyos, tuloy-tuloy ang daloy ng pagpapala. And that's what I'm telling you, that thanksgiving completes the cycle of blessing. Maaring na-bless sila, gumaling lang sila. Pero ito, gumaling at nagpatuloy, tuloy ang daloy ng pagpapala. Kasi nasan siya? Nandun siya kasama ng blessor. Get po natin yan. So ang prayer po natin, nawa ay ang church natin, tayong church mismo, ay makultivate sa puso natin yung spirit of thanksgiving, maging mapagpasalamat. Kasi sa mundo pong ito, ang ginagawa ng mundong ito ay huwag tayong gawing mapagpasalamat. Una nga, entitled. Pag entitled ang mga kabataan o kung sino man, hindi na yan nakakapagpasalamat. Halimbawa ng entitlement, halimbawa ay, anak ako. Ikaw ang tatay ko, that ka mag-provide. Entitled ako. Di ka na nakapagpasalamat sa tatay mo. Nagiget niyo po entitlement? Ganyan ang trabaho ng pagiging entitled, hindi nakakapagpasalamat. Ano pa ang pag hindi nakakapagpasalamat? Sa mundong ito, sa dami kasi ng pwedeng option, hindi ka nakakapagpasalamat na. Kasi pwede naman to. Kung wala ka, okay lang, meron naman nito. Nagiget nyo? Yan ang mga daya po ng mundong ito. But again, let's go back. Gusto ba ng Diyos na mapagpasalamat ka? Yes. Utos niya yon. Sabi niya iyon. Because thanksgiving is your way of worship and thanksgiving is your way of saying, God, I love you. Let's seal it with a prayer. Father, we come before you. Very familiar po na kwento, but thank you for allowing us to come to a point of another view, panibagong pagtanaw sa isang pamilyar na kwento. At salamat po sa pagpapaalala sa amin na minsan nakakalimutan na namin na magpasalamat kasi nababantad na kami, nasasanay na kami na bine-bless mo kami. Pero ang dalangin po namin sa gabing ito, tulungan at turuan mo po kaming makabalik doon sa puso
na mapagpasalamat. Yung puso na nakatingin hindi lang sa blessing, kung hindi nakatingin doon sa nagbigay ng blessing. God, tulungan mo nga po kami na sa bawat pagpapala na natatanggap namin, lalakad kami pabalik sa iyo, magpapatira pa, sasamba, at magpapasalamat. God, kung may mga pagkakataon kami na kami ay humihingi ng tulong, pasigaw na humihingi ng tulong, at may mga pagkakataon na sinagot mo na yung prayer namin, tulungan mo din po kaming bumalik sa iyo ng pasigaw na nagpapasalamat sa iyo. God, allow us to focus on you, to focus our eyes on you. Kasi yun yung pagkakataon na makakapagpasalamat kami talaga in all circumstances. Yung kahit hindi maganda yung nangyayari sa paligid, pero kung nakafocus kami sa iyo, that's the time na we can really give thanks in all circumstances because our eyes are on you. Sa iyo nakatuon yung aming puso at ang aming mata ng pananampalataya. Thank you, God, for tonight, and bless us with your presence as we continue to pray, as we continue to seek your favor in all our concerns. In this church, in our own families, in our own lives. Thank you, God. Be with us in the remaining minutes. In Jesus' name we pray. Amen. We'll continue to pray kasi po magpipray na po tayo. After nito ay babaklas na po, tama po, by twos, para po mapag-pray naman yung kanilang individual na prayer. Sige po. I'll lead the prayer na para po for all the concerns. Sige. Let's pray. Ready na po kayo? Panginoon, muli po kaming dumadalangin sa iyo sa sandaling ito. And now, as one, as a group, as a church, idudulog po namin sa iyo lahat ng aming concern. Lord, lahat ng concern namin, alam mo naman talaga eh. At saka yung concern namin, baka nga minsan di mo naman concern. Pero still, ipagpe-pray namin. At ang prayer namin, ngayon na nananalangin kami, pwede mo po bang ibuhos sa puso at isipan namin kung ano ba talaga yung concern mo? Gusto namin kasing maging concern yung concern mo talaga para hindi po masayang yung lakas namin, yung enerhiya na binibigay mo sa amin. So right now, in a moment of silence, will you please seek God? Ask God, Lord, ano ba talagang concern mo na gusto mong i-concern namin, particularly in our church, in our own lives. So let's be quiet in the Lord. Minsan tinanong ni Martha si Jesus, Jesus, hindi mo ba papalapitin yung kapatid ko dito? Pagod na pagod ako dito. Hindi mo ba siya patutulungin?
Pero sumagot si Jesus, Marta, Marta, masyado kang abala sa mga bagay na hindi ka naman dapat maging abala. Hindi naman yan yung concern ko. Si Mary, pinili yung concern ko at yun yung makinig. At marami pang pagkakataon na nirebuke ni Jesus ang mga disipulo with their concern. Ay, lumalis kayo dito mga bata. Ang concern nila katahimikan, pero nirebuke sila ni Jesus. Huwag niyong paalisin yung mga bata, palapitin niyo sila sa akin. Si Peter, minsan ang concern niya, yung tax. Sabi, ano ka ba? Yan ang concern mo. Sige, mamingwit ka doon. Eto, napakalit ng concern mo. Minsan may concern, Lord, ano papakain natin sa 5,000 taong to? Pero hindi naging concern ni Jesus yun. Ano ba naman kayo? Yan ang concern nyo? O eto ang gusto kong maging concern nyo. Tipunin nyo lahat ng mga natira. Father, I pray right now, will you please make it clear to each one of us kung ano ba talaga yung dapat naming maging concern. Put it in our hearts. Teach us to be wise. And that is to seek your face. And that is to seek your kingdom and your righteousness. At lahat nung kino-concern namin, i-add mo lang sa amin. So I pray, Father, really, will you please dispense in our midst, in our hearts, that wisdom to know your heart, your very concern, so that your heartbeat will be our heartbeat. So that kung saan ka nakatingin, doon din kami titingin. So that kung saan mo gusto kaming lumakad, yun lang yung lalakaran namin. God, I pray, make it really clear for all of us. You're very concerned. Thank you, God. God, we lay down all our concerns to you. If it is not for us to bear, kung di namin to that maging concern, pakalinawin niyo po sa amin ito. But we pray for all of this, God. We pray sa kaso ng lupa, namin pong patuloy na binabaka. Lord, give us wisdom on how to fight this battle, not by might nor by power, but only by your Spirit. Allow us to fight in righteousness. Allow us to fight in your way, not our ways, not our thoughts. Lord, we continue to pray for every family ng church na ito. Yung mga pamilya na gipit financially, mga pamilya na at the brink ng hindi pagkakaayos ng relasyon, mga pamilya na wala pang pagkakilala sa iyo. I pray, God, will you please meet, katagpuin mo po ang bawat pamilya namin. Lord, I pray for all the departments ng church na ito. Yung mga bata namin, yung kids, we pray, God, na sila ay magagabayan namin to the way that they should go. Lord, give us the heart for these children, na maturuan sila. Pinagkatiwala mo sila sa amin sa church na ito, and we pray you will teach us on how to handle kids. Lord, I pray for the youth of this church. Lord, yung mga kabataan na to, na sila ang in the near future na magiging susunod na leader ng church, ng lipunan. Pagpalain mo po sila, God. And I pray that they would have that fear in you, that they would remember their Creator in the days of their youth, that their youth
will not be wasted, that their youth will be preserved by you. Pagpalain mo po sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral. Pagpalain mo po sila na sila po ay maging honor sa kanilang father and mother. Pagpalain mo po ang mga kabataan nito ng mga tamang kaibigan. Pagpalain niyo po sila ng katalinuhan na pumili ng mga taong sasamahan nila. Lord, I pray para po sa mga young adults na may mga pamilya, asawa, or at their age, Lord, katagpuin mo din po sila. Lord, maging kahit yung walang asawa, katagpuin mo po yung mga young adults. Sila na nagtatrabaho, bigyan niyo po sila ng kapahingahan. Sila na pagod when it comes to gawaing bahay. Lord, bigyan niyo po sila ng kapahingahan. And I pray, yung mga young adults, Lord, ng church na ito, bubuksan mo yung puso into the ministry. In what ways, I don't know. The ministry of generosity, buksan mo po yung puso ng young adults ng church na ito. The ministry of teaching kids, buksan mo po yung puso ng mga young adults. God, I pray, yung mga young adults, hindi sila manatiling young adults na okay na sila, but I pray that they would have the heart to continue improving and developing themselves. Kasi nandun pa lang sila sa peak ng age nila, that they can be very useful for your kingdom. And God, I pray for our adults. Lord, bigyan niyo po sila ng kasiyahan at their age. Lalo sa edad nila na ito, dalangin ko po ang kasiyahan na nanggagaling sa inyo. Kasiyahan to give glory unto you. And Lord, I pray, kapahingahan din po. Lalo sa mga pagkakataon na they are thinking, marami silang iniisip na dapat di na nila iniisip. I pray, bigyan niyo po sila ng kapahingahan. And especially, God, kalusugan. Lalo sa mga kanila na matatanda na ang dami ng nararamdaman. I pray, bigyan niyo po sila ng comfort pag meron po sila mga nararamdaman ng sakit-sakit sa kanilang katawan. God, thank you. And I pray and speak blessing to all the leaders of the church. Lord, dahil ang blessing mo pabuhos mula sa taas pababa. So we pray for our leaders. Bless our leaders with clarity of your vision. We pray for our leaders that you will give them wisdom on how to manage, on how to really lead the church. Lead the church to your heart. To your heart, God. Bless our leaders. We speak blessing to them. Keep them protected as well, God. Marami pa kaming concern, pero kita mo tong church na to. Kita mo kung ano man ang pangangailangan ng church na ito. And what I am declaring right now, that this church will live according to your grace, because your grace will meet all our needs. Your grace is sufficient. Lord, let this church, let our church walk in humility, asking for grace. Lord, let our church walk in humility, asking for grace. Lord, we are speaking in faith that our church will continually be walking to its calling, that our church will be true to its name. Jesus is our shelter, restoring lives, building communities. And God, more than anything else, bago namin magawa yun, will you please start it? Simulan mo po sa amin
will you please restore the lives of the people inside this church? Because we cannot go outside kung kami mismo hindi restored. So Father, I pray, will you please restore lives in this church? Bring us back to life. Until the day comes na magiging shelter talaga ang church na ito. Thank you, God. We thank you for all the blessings na na-receive namin sa church na ito. We thank you that we have our church. We thank you that we can continually gather in this place. We thank you, God, for all the material possession na meron ang church na ito. We thank you na mayroong mga tao na patuloy na dumudulog sa iyo dito sa church na ito. We thank you that there's community in this church. We thank you, God, that you are our God in this church. God, we also thank you for all the problems that we have, because those problems lead us back to you. Salamat po sa mga problemang aming kinakaharap. Alam namin na sa problemang ito, may kaakibat tong solusyon. Alam namin sa problemang ito, if we'll walk by faith, you will lead us to the solution, God. So will you please increase our faith in you, focus our eyes on you. Salamat din po sa mga personal naming struggles, Lord. Salamat po na yung mga personal naming struggle, ito po yung nagde-develop ng character namin. And we hope that Christ-like character ay nade-develop sa amin sa mga personal naming challenges and struggles. God, thank you. Once again, I pray that in this church, the spirit of thanksgiving will be in each one of us, because this is your will for us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mag-group na po sila by two, Pastor. Okay po. Find a partner po, and then fellowship.